Ang pagkamatay ni Lazaro. May isang tao na ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Bitanya kasama ng kanyang mga kapatid na si Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pamango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagsabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niyang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabay, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kong gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroron ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit, ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na! Puntahan natin siya. Si Tomas, na tinatawag na kambal, ay nagyaya sa kanyang mga kasama, sumama kayo sa kanya kahit sa kamatayan. Iyan po yung ating tinungayan, ang pagkamatay ni Lazaro. At ito ho'y, kuya, ang sabi rito, binigyan ng oras ni kuya, Bishop Tagle. tayo'y konting oras sa ASEAN Youth ni Bishop Tagle, Tirona at Malyare press conference. Kailan po ito? Yung kanina Kanina po. pero bago yan, mamaya po ito, mamaya. Yung pagkamatay ni Lazaro, Kuya Joe, ano po nakikita nyo rito sa tinunghayan ko? Mga kapatnubay, ang pagkamatay ni Lazaro, ayon po kay Jesus, ang mga nananalig sa kanya, hindi dadanasin ang kamatayan tulad ni Lazaro. Ang mga namumuhay ng matuwid, walang pagkatisod. Subalit ang namumuhay sa kasamaan natitisod dahil madilim ang tinatahak. Namatay at binuhay na muli ng Panginoon si Lazaro upang masaksiyan ng kanyang mga alagad na siya ang Diyos na nagbibigay buhay. Yun. Siyang bumuhay kay Lazaro. Ibig sabihin ni Kuya Joe, patay si Lazaro, pero kung ikay patay na, kaya kang buhayin ng Panginoon. Diba? Yan ang ibig sabihin ni Kuya Joe. O ikipatay na sa pananampalataya, pag ginusto ng Panginoon, babubuhay ang iyong pananalig at ay iyong pananampalataya. Iyan ang kay Kuya Joe. Ang pagkamatay ni Lazaro. Kuya Ben. Dito po ay isinasaad na si Lazaro ay isang kaibigan, matalik na kaibigan ni Jesus. Pangalawa, sabi naman niya, hindi magwawakas sa kamatay ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Ito pong dalawang bagay na ito ay bigyan natin ng diin sapagkat napakahalaga ito lalong-lalo na dito sa ating kapanahunan. Karaniwan po kasi ang alam lang ng tao, ng mga mamamayan, kapag ang pinag-usapan ay tungkol kay Jesus, ay pawang spirituality lamang ang alam ng iba. Kapag pinag-usapan ng simbahan, ay pang ano yan pang kaluluwa. Pag pinag-usapan ay tungkol sa Ama, sa Diyos, kapawang ang sasabihin natin
ay yan ay pang Diyos lang, pang kaluluwa o pang spirituality. Dito po, sa makikita natin sa pagkakabasang ito, may tatlong mga bagay na dapat natin makita na ipinakita dito ni Jesus yung tinatawag na social obligation. Pinakita din dito ni Jesus ang moral obligations. At isinaad niya ang spirituality na obligasyon na dapat na ang tao ay maniwala na siya ang tanging buhay at pag-asa ng bawat sambayanan Kristiyano. Bakit po sinabi natin na dito ipinakita yung tinatawag na social obligations? May turo ngayon ang simbahan, yung social doctrines, pinag-aaralan nga namin noon ni na Kuya Bert ito social doctrines of the church. Ano po ba yung social obligations na ginawa ng ating Panginoon? Tingnan natin, Isipin mo, nang mamatay si Lazaro, sasadyain niya dahil kaibigan niya. Tayo, kapag mayroong mga namamatay, mayroong may sakit, dumadalaw tayo Ito po yung tinatawag na social obligations. Mayroon tayong obligasyon sa ating kapwa na katulad ng ipinakita ni Jesus sa pagdalaw niya sa kanyang kaibigan si Lazaro. Pero marami nakakalimot dito sa obligasyon na ito na ang akala natin, yung ginagawa natin na pagdalaw sa may sakit, na pagdalaw sa namatay, o yung pakikiramay, ay isa lamang pakikipagkapwa. Hindi po. Ito ang tinatawag na pagsunodin kay Jesus sa kanyang ipinakitang social obligation. Si Jesus, ipinakita yung moral obligations sa pamamagitan ng kanyang pag-alo. Pag-alo kina Maria. Pag-alo kay Marta. At sabihin niya doon na hindi naman po namatay si Lazaro. At binibigyan niya ng lakas ng loob ang magkapatid. Tayo rin pong mga mananampalataya ay maaaring makapagbigay ng lakas ng loob sa mga taong pinanghihinaan, sa mga taong nawawalan na ng pananampalataya, sa mga tao na kung magkaminsan halos ayaw na nila na sila'y mabuhay sa mundong ito. Sa mga tao na halos ibig na nilang kalimutan ang kanilang sarili. Tayo may magagawa sapagkat tayo ay may obligasyon sa ating kapwa na sila po ay bigyan ng mataas na moral. Na sila ay bigyan ng pagkakataon na magpatuloy sa kanilang buhay. That is the moral obligation. Ano yung spiritual obligation? Si Jesus, ipinangaral at sinasabi, siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang kaligtasan. Siya ang tanging dapat asahan. Tayo rin po may spiritual obligation sa ating kapwa. Ipinararating po natin ito sa ating mga tagapakinig. Nakikita na natin ang nangyayari at kaganapan sa ating pong kapaligiran. Tayo po ay kinakailangan magkaroon ng pagkilos upang ang mga taong ito na nakikita nating nagkakamali at nagkakawatak-wata at naliligaw ng landas ng kanilang pananampalataya, may pakilala sa kanila sa Jesus sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, sa pamamagitan ng ating ginagawa para sa kanila na ipakilala ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin ang pagkamatay niya sa krus. That is our spiritual obligations sa ating pong sambayanan. Kaya napakahalaga ang tatlong bagay na yan. The social obligations, the moral obligations, and spiritual obligations na ginawa ng ating Panginoong Hesus bilang isang halimbawa na dapat gawin ng bawat Kristiyano. Amen. Yan ho, paliwanag naman ni Kuya Ben pagkatapos ho ni Kuya Joe. Ang pagkamatay ni Lazaro. Sa bandang gitna rito meron akong nakita rito na Kuya Bertem, hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw.
Alam ko po marami ho kayong paliwanag dito sa kabuuan nito, pero alam ko nakikita ninyo yung natitisod at lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw